Isang magandang araw po ulit sa inyo lahat mga kabayan, at kumusta po kayo? At tayo po ay mapapalaban na naman ng lutuan. Magluluto po tayo ng 12 putahe. Para po ito sa 90th birthday celebration ni Lola Pasing Atienza. Happy birthday po sa inyo ng Barangay Pinagkawitan, Lipa City, Batangas. Magluluto po tayo ng garlic butter shrimp with Cajun seasoning, sweet and sour lapu-lapu, chicken teriyaki, beef with broccoli, karkareng oxtail, beef mechado, beef caldereta, chicken adobo, chop suey with quail eggs, at magluluto rin po tayo ng pansit sa bilao na Mickey Bihon, 2 bilao. At para sa dessert ay magluluto po tayo ng classic, sago at makapuno. At magsasaing din po tayo ng 25 kilos na bigas. Nagpunta na nga po tayo ng palengke at una natin bibilihin yung ating mga karne. Dito po tayo bumibili sa Padre Garcia Public Market at dito po magaganda ang klase ng baka. Shoutout po ulit at salamat kay Ma'am Anet, at diyan po tayo madalas bumibili sa Anet Meat Shop. Tagal din nila ako sa Pinagkawitan. At yan sa Sir Jimmy, nagbayan din naman kayo. Sabi yung tabi lang ng Torrent daw. Pagkatapos ay dito naman po tayo sa ating pamilihang bayan sa Lipa City, at dito po tayo bibili ng sugpo at yung ating lapu-lapu. Quality. Yan, quality na ng presyo. 427 doon apat. Tanggalan na lang ako ng hasang. Nakaabot pa nga. Nakadamay pa. Malay mo, matik cover pa. Makikita ng 200 to 55k followers. Pag-uwi nga po natin ay nasikaso na natin yan, ating mga lulutuin, at kailangan po natin ma-preserve yan. Atin ang hinuhugasan yung mga karne
at i-prepare na natin yung dapat natin i-prepare para tayo ay dire-diretso na. At maya-maya po ay imamarinate natin yung ating mga karne at ihahanda na rin po natin yung ating mga lulutuin. So, po tayo ng gloves at umpisahan na natin. Nagpakuluho ko dito ng tubig at ibablanching natin yung ating pangkare-kare. 10 kilong buntot ng baka. Lagyan po natin yan ng asin. Haluin lang po natin para sumama yung asin. At itatapon po natin, katulad ng lagi natin ginagawa, itatapon po natin yung unang kulo niyan para hindi makasama yung mga impurities. So habang iniintay po natin yung kumulo, ay magtitimpla naman tayo. Maglagay na po tayo ng asin dito sa ating pang-adobong manok, 10 kilo, 10 kilong pang-mixado, 10 kilong pang-kalderetang baka. Lagyan din natin ang asin yan, teriyaki. At broccoli, tsaka itong pan-teriyaki natin. Tapos ay maglagay po tayo ng katastang kalamansi dito sa ating pang-mixado. Lagay tayo ng paminta. Lahat po yan ay may paminta. Tapos maglagay po tayo dito ng brown sugar sa ating pang teriyaki. Gagamit po tayo dyan ng medyo special na toyo. Kikkoman. Chicken legs po ang ating ginamit dyan at hiniwaan ko na yan, yung may mga hiwa. Ayan. Chicken legs po ang ginamit natin dyan kasi gusto ko yung iihaw bukas para mas malasa. Lagyan din natin ito ng pang-broccoli ng kikkoman. Tapos lagyan po natin yan ng oyster sauce. Dito naman sa ating pangkaldereta, maglagay po tayo dito ng pineapple juice. Lagyan natin yan ng ordinary soy sauce. Pati itong ating pang-mixado. Halos pareho lang po yan, pero ito walang pineapple juice. Kalamansi ang gagamitin natin dito sa ating mixado. Lagyan po natin ng pickles, yung ating pang-kaldereta. Lagyan natin ng sugar, yung ating pang-broccoli.
Lagyan natin ng bawang itong ating pan-teriyaki. Lagyan din natin ng luya sa marination. Ito naman pong ating adobo. Napakasimple lang nito. Suka at toyo lang ito. Paminta, asin. Suka. Ito ang ating suka. DIS po ang gagamitin natin suka at hindi po ito masyadong maasim. Tamang-tama lang ang kanyang asim. Lagyan din po natin ng sesame oil itong ating pang-teriyaki para mabango pag inihaw natin bukas. Haluin lang po natin para maano yung mga rekadong nilagay natin, mapantay. At ilalagay po natin to sa ref. Doon po sa nagtatanong kung kasya ang batiya sa ref, hindi ho yan kakasya pag maliit ang ref. Pero yun ho ay pwede natin balutin, ilalagay natin sa malinis na plastic at saka natin susuot sa ref. Okay. Ito na mga kabayan yung ating mga minarinate, yung ating pang kaldereta, yung ating pang chicken adobo, pang mechado, beef mechado, pang beef with broccoli. At ito naman po yung ating pang chicken teriyaki. So ilalagay po natin ito sa ref, babalutin natin at lalagay natin sa ref. Ngayon, kung di po kasya sa ref, lalagay natin sa cooler na may yelo. Basta ang mahalaga po ay malalamigan siya at hindi siya masisira. Okay na po ito. Ating buntot. Hanguin natin. At huhugasan uli natin yan. Ayaw po natin mapasama yan, yung kulay dilaw na yan na mantika. Salang na po natin dito yung ating hinugasan na buntot ng baka. At maliit po ang ating pressure cooker, hindi yan kaya. Hindi kasya. Palambutin na natin dyan para bukas dire-diretso yung ating luto. Titimplahan lang po natin yan ng asin. At ating i-paper-serve na po ang niyan, kanyang sabaw. Matagal-tagal na palambutan ito mga kabayan. Pag kumulo, hinaan natin ang apoy, payang-ayang na. So yun, ito ipapalambutin lang po natin at bukas na natin tutuloy yung ating mga lulutuin. Kita-kits na lang po ulit tayo bukas ng madaling araw siguro tayo gigising. Magandang umaga mga kabayan at ngayon po ay alas 2 ng madaling araw at ituloy na po nating lutuin yung ating mga orders. Umpisahan natin ang maaga, mag-init agad tayo ng 2 kawali. Salat tayo dito kaldereta, dito ay mechado. Okay, mainit na ho yan ating kawali. Maglagay na tayo ng mantika. Natin ng margarine. Isa na ho tayo ng bawang. Luto-lutoy lang po natin yung ating bawang.
Okay, lagay na po tayo sibuyas. Sabay na po natin yung ating chorizo. Chorizo de Bilbao. Okay, isa po natin yung ating tomato sauce. Ihulog po natin yung ating pangkaldereta. Halo. Okay, takaluban po natin. Pakaluin natin. Dito naman po tayo sa kabila. Lagay din tayo ng mantika. Pareho lang po ang procedure. Mantika. Lagay tayo ng margarine. Isa na tayo ng bawang. Lagay na po tayo sibuyas. Gisa po natin yung ating tomato sauce. Hulog po natin ito, ating pang mechado. Okay, takaluban din po natin yan. Pakuluin natin. Okay, magsalang po tayo ng sinaing. At magsasaing tayo 25 kilos. Dito tayo magsaing. Kulang salang ng sinaing natin. Natin para mapantay natin pagpapalambot ay nagsabaw na. Inaan na po natin ang apoy. Lagay na natin sa medium heat. Ayang-ayang na yan. Pati itong isa. Ulit. At hinaan din natin ang apoy. Yan. Nag-iihaw na tayo dito mga kabayan ng ating pang chicken teriyaki. Ihawin muna natin para mas masarap.
Yung minarinated natin kagabi, ayan o. Inumpisa na ang iniihaw. At yan po ang ating taga-ihaw. Shoutout sa iyo, Shernan Batanis Vlog. Kumustahin po natin itong ating pang-caldereta yun, malambot na. Oh. Ilagay na po tayo ng liver spread. Lagyan na rin natin ng gulay, potatoes and carrots. Lagyan din natin aromatics, dahon ng laurel, okay. Takluban po natin. Lutuin natin yung patatas and carrots. Tapos dito naman tayo sa kabila. Sabay lang yan silalang, kaya parang malambot na rin. Lagay din po tayo dyan ng aromatics, dahon ng laurel. Tapos lagyan din natin ng gulay, patatas and carrots. Haluin lang po natin. Okay, takluban po natin uli. Lambutin natin din yung patatas and carrots. Kumusta na ang patatas? Yun, malambot na. Kumpletuhin na po natin yan. Lagay na tayo ng green olives. Lagyan din natin ng keso, cheesy caldereta ang baka. Lagyan natin ng hot sauce para may konting anghang po ang ating caldereta. Lagyan na rin natin ng bell pepper. Halo. Quality na naman to. Okay, pakuluin po natin yan. Ininin natin at lutuin natin yung huli nating rekadong nilagay. Dito naman tayo sa kabila. Yung malambot na rin ang patatas. Lagay na rin po tayo dyan ng bell pepper. Tapos lagyan po natin yan ng tomato paste. Ganun lang po kasimple ang mechado. Okay, pakuluin din po natin yan. Atin ding iin-inin. Okay na ito mga kabayan, oh. Caldereta natin. Quality na.
Oh. Ito po ay lalagay natin sa styro, babalutin, tapos lalagay natin sa styro para hindi lalamig. Tumugsyado natin. Oh. Ganun din, medyo mapula-pula lang siya. Pwede na po ito at babalutin din natin to at ilalagay din natin sa styro. Para pag dinala natin sa venue, mainit pa rin yung ating pagkain, mga ulam. Lagay po tayo mantika dito. Tayo magsasalang ng beef with broccoli. Nagisa na tayo ng bawang. Sibuyas. Ulog po natin yung ating minarinate. Okay, takloban po natin para lumambot. Salang po tayo dito, adobong manok. Napaka-basic. Lagyan na po tayong bawang sa mainit na mantika. Pagluto na ho ating bawang, lagay tayo ng sibuyas. Okay, hulog po natin to. Ating minarinate na manok. Sabaw yung ating manok. Oh. Partida yan, di pa natin tinakluban. Lagyan na po natin yung patatas. Lagyan natin ng gulay ang ating adobong manok. Tapos lagyan natin ang dahon ng laurel. Okay, palambutin lang po natin ang patatas. Testing kung malambot na. Yun, malambot na patatas. Lagyan din po natin yan ng bell pepper para mabango yung ating adobong manok. Timplan natin ng kaunting toyo. Okay, tapos lalagyan din natin ng kaunting paminta. Haluin po natin. Bangwa. Laputan natin mga kabayan ng konti. Malapot na siya, oh. Pero kulang pa yan. Putan natin ng konti.
Para yan. Meron po ako tinunaw dito na cornstarch. Yun. Okay, inin na lang po natin tong ating adobo manok. At maya-maya ay hanguin na natin yan. Quality na ito mga kabayan, oh. Adobo manok, okay na po yan. Patayin natin ang apoy at hahanguin na natin. Balutin din natin, lalagay natin sa styro. Oh. Chicken adobo. Tutupo tayo dito ng kare-kare. Ito yung mantika. Isa tayo ng bawang. Aswete powder. Ito pong gagamitin natin as Mamasitas aswete powder para mas mabilis. Ilagay po natin yung ating giniling na mani. Bango na yung ating giniling na mani. Ilagay po tayo ng giniling na malagkit. Bango. Bango na yung ating tunaw na rin po yung giniling na malagkit. Kunin natin itong ating kaldo. Nireserve po natin yung ating kaldo. Kaldo ng ating pinaglagaan ng buntot. Salain natin para hindi kasama ang kalikamor. Yan. Halo-haloy lang po natin ito, dire-diretso. At yan ay lalapot. Lalapot po yan pagka naluluto na yung ating giniling na malagkit. Okay na ho itong ating sauce. Yung ginamit nating kaldo ay malasa na ho yun, kaya hindi na natin to dadagdagan ng timpla, baka umalat. May sausawan pa naman to, may katuwang pa itong bagoong alamang. Okay na yan, lagay na po natin yung ating pinalambot na buntot ng baka. Masarap, quality, buntot ng baka, kare-kare. Okay, papakaluin lang po natin to. Kaya natin kumulo para makuluan sa sauce yung ating buntot. Quality nito mga kabayan, yung ating kare-kare.
Ibubukod na lang po natin ang gulay nito. Nakahiwalay yung gulay. Papalutin natin to at ilalagay natin sa styro para hindi siya lalamig. Oh. Okay na po yan. Iyatin natin mga kabayan yung ating pang teriyaki, oh. Bangaw. Atin lang po natin ito sa gitna, yan, ganyan. Ganyan lang gayat niyan. Ganda ng pagkakaihaw. Totoo, oh. Totoo na juicy. Okay. Kumustahin po natin itong ating broccoli. Ayun, malambot na. Dagdagan po natin timpla. Lagay tayo ng oyster sauce. Lagyan din natin ng special na soy sauce. Kikkoman soy sauce. Mas maglagay din po tayo na kaunting liquid seasoning. Paminta. At brown sugar. Haluin po natin. Tapos palaputan po natin yan. Meron po tayo ditong cornstarch. Tinunaw ko sa tubig. Dahan-dahan lang po ang paglalagay natin ng cornstarch at baka maging lumi. Okay. Lagay po natin to. Yung aking binilanching ko na po yung ating broccoli. Pinakuluan ko saglit at hinugasan ko ulit. Lagay natin yung bell pepper. Lagyan din po natin ang finishing ingredients. Ang magpapasarap, sesame oil para lalong sumarap. Okay na ito mga kabayan, no? Quality na itong ating broccoli. Hangoy na po natin ito. Lagay natin sa styro para hindi rin lalamig. Oh. Beef with broccoli. Ito mga kabayan yung ating pang may depend. Dito 5 kilong sugpo. Tinanggalan ko na ho ng sungot dyan, yung sungay, at saka tinanggal din natin yung nandito, yung parang bituka. Gawin daw natin itong garlic butter with Cajun seasoning. Saka yan mga kabayan, susutin sawa natin yan. Meron tayo dyan lapu-lapu.
sour lapu-lapu. Timplahan po natin yung ating pang sweet and sour na lapu-lapu. Lagyan natin ng katas ng kalamansi bago natin iprito. Siyempre, lalagyan din natin ng asin. Hinawaan po natin yan, no? Yan. Natin ng asin. Asin on both sides. Tapos, lagyan din po natin ng paminta. Okay. Gawa po tayo dito ng sauce ng ating teriyaki. Magigisa tayo para masarap. Lagay tayo ng bawang. Luya. Sibuyas. Ilagay po natin yung ating pinagmarinatan ng teriyaki. Tapos ay dagdagan lang po natin yan at kukunti. Titimplahan natin. Lagay tayo ng kikuman. Dagdagan din po natin ang soy sauce. Ayan. Brown sugar. Din po natin ang paminta. Okay, pakuluin po natin. Pag kumulo, ating papalaputin. Nakulo na. Palaputin po natin ng tubig na may cornstarch. Ayun. Tapos ay patakan po natin ng sesame oil. Okay na ho itong ating teriyaki sauce. Bigyan po natin ng sauce yung ating teriyaki. Meron na po akong prepare ditong sesame seeds. Ito po ay natusta ko na.
Tapos lalagyan din natin yan mamaya ng onion leeks. Lagyan din po natin ng onion leeks. Okay na mga kabayan yung ating teriyaki. Quality. Init po tayo ng mantika at ipiprito natin yung ating lapu-lapu, pero idampi muna natin sa harina para hindi nagtatalabsikan. Para maiwasan ding masira yung ating isda. Dito dumikit sa kawali. Dalawa lang muna at masikip. Sala po tayo dito ng garlic butter. Nasugpo. Tunawin lang po natin yung ating butter. Inaan natin ng konti ang apoy at parang masusunog. Yan. Lagay na po tayo ng garlic. Pag mabango ng garlic, ilagay po natin yung ating pang main event. Sugpo. Yan natin paminta. Tapos sa request ni ma'am, lagyan natin ng Cajun seasoning. Yan po natin ang asin. Salt to taste. Yan. Lagyan natin ng konting sugar, pambalance mga kabayan. Okay. Halo ulit. At ito po ay paluto na. Na po itong ating garlic butter shrimp. Sasalin na lang po natin yan sa ating catering tray. Okay na po itong ating isda. Languin na natin. Lagyan natin sa strainer. Okay. Gagawan po natin mamaya yan ng sauce. Okay. Luto po tayo dito ng chop suey. Po tayo ng bawang.
sibuyas. Gisa po natin yung ating panggisa. Manok. Chicken fillet. Okay, sakutsahin lang po muna natin to. Okay, timplahan po natin. Get tayo yung liquid seasoning. Oyster sauce. Chicken powder. Paminta. Okay, sabawan po natin. Halo. Takaluban po natin para mabilis kumulo. Habang nitay po natin yung kumulo, ay gawa naman tayo dito ng sauce. Sweet and sour sauce. Maglagay tayo ng mantika. Gigisa tayo ng bawang. Luya. Sibuyas. Carrots. Lagay din tayo ng bell pepper. Ketchup. Banana ketchup. Paminta. Sugar. Pineapple juice. Tapos, dagdagan po natin ng konting sabaw. Halo. Pakuluin natin. Maya-maya po natin lalagyan ng suka. Pakuluin muna natin. Maganda na lapot. Lumapot na siya dahil sa ketchup. Lagyan po natin kaunting suka. Okay, tama na yon. At may pineapple juice po ito. Baka naman sobrang asay. Maging lasang sampalok. Okay na ho itong ating sauce. Bubuhos na lang natin ito doon sa ating pinaritong lapu-lapu. Bigyan po natin ng sauce yung ating isda. Din natin ng green onion leeks na po ang ating sweet and sour lapu-lapu. Balik po tayo dito sa ating chop suey. Nagkukuluan na yan. Lagay na po natin ang gulay.
yung carrots at sayote. Tapos yung tengang daga, yangkon, cauliflower, Baguio beans, chicharo. Haluin lang po natin. Ayan po natin yung kumulo. At huli natin lalagay yung repolyo at yung bell pepper. Lagay na po natin yung ating repolyo dyan, saka yung bell pepper. Haluin lang po natin. Awak-awak. Okay. Laputan po natin. Meron ulit ako ditong cornstarch na tinunaw ko sa tubig. Okay. Pwede na po itong ating chop suey, oh. Quality na. Patayin na po natin ang apoy at baka ma-overcook pa yan. Hahanguin na po natin yan. Lilipat na lang natin sa ating catering tray. Tapos, lalagyan natin ang itlog ng pugo. Pansit po ang lutuin natin dito. Pansit Mickey Bihon sa bilao. Lagay tayo ng mantika. Isa muna po tayo ng bawang. Lagay na po tayo sibuyas. Ang ating manok. Sangkutsahin po natin maigi yung ating manok. Timplahan po natin. Lagyan tayo ng paminta, chicken powder, oyster sauce, liquid seasoning, okay. Stir fry po natin yung ating gulay. Marami-raming gulay. Okay na ho yan. Hanguin natin. Tatoppings natin. Yung iba, sabawan natin. Dagan po natin ang sabaw.
Dagdagan po natin ang timpla niyan. Chicken powder. Paminta. Oyster sauce. Liquid seasoning. Tapos soy sauce. Haluin natin. Takluban po natin para mabilis kumulo. Luto po tayo dito ng dessert. At bumili tayo ng makapuno. Pinakayod natin. Thank you sa nanay ko at pinagkayod tayo ng makapuno. Sago. Tapos lagyan po natin ng asukal. 2 kilong sago. At ariho ay 5 makapuno. Tama na muna yan. Baka maging pulot. Lulutuin lang po natin sa asukal yung sago. Pag tunaw na po ang asukal yan, para ng pulot. Lalagay po natin yung ating makapuno. May nabibili rin po nito sa sa bote, yung makapuno, pero mas masarap ito yung fresh na fresh, bagong kayod. Ang gamot sa sakit ng ngipin. Are, pag bago kang kain. Bibigyan po natin ng konting asin. Yan. At igagahin lang po natin yan. Hayaan pa nating maluto ng konti. Masarap sana ito mga kabayan kung may dahon ng anis. Kaso namatay yung puno namin ng anis eh. Ito mga sinaunang dessert eh. Gagawin lang po natin yan. Hayaan natin maluto pa yung makapuno. Masarap ito mga kabayan. Okay na itong ating dessert. Sago at makapuno. Minatamis. Pampansik, lagay na natin yung ating bihon. Talubang po natin para mabilis lumambot. Paluto na ho ang ating bihon. Lagay na natin ang Mickey. Lagyan natin ang kinchay. Halo. Mapapalaban na naman ang haluan. Okay na ho itong ating pansit. Hahangoy na lang po natin to at lilipat natin sa bilao tapos lalagyan natin ng topping. Mickey bihon sa bilao.
ating pansit. Lagyan natin ng toasted garlic. Lalo magpapasarap sa ating meaty bihon. Okay. Hihintayin na lang po natin itong ating huling sinaing. Salag tayo dyan ng huli natin sinaing pang 25 kilos at pinili na lang natin at yari na naman. Nandito mga kabayan yung 12 putahe na paluto sa atin at marami po ulit salamat kay Sir JP Atienza at happy birthday po kay Nanay Pasing Atienza. Ayan. Happy 90th birthday celebration po sa iyo. 90 years old na si Nanay. Nandito yung 2 bilaong Mickey Bihon at yung gulay ng ating kare-kare. Tapos ay yan po yung ating chicken teriyaki. Tapos yung ating sugpo. Ito naman yung ating sweet and sour lapu-lapu. Ito yung ating chapsoy. Tapos ito yung ating dessert. Hindi pa po natin tinatakpan at medyo mainit pa. Baka magpawis. Nandito yung ating, sa likod ko, yung ating beef caldereta, kare-kare abstain, chicken adobo at beef with broccoli. Tapos ay nandito po yung ating mga maiinit na kanin. So ito po i-deliver natin sa Barangay Pinagkawitan. Dapat po ay bago mag alas 11 ay nasa Pinagkawitan tayo. So marami ulit salamat mga kabayan sa patuloy niyong pagkakilig sa ating mga video. Ingat po palagi tayo lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo ulit sa susunod ko pang mga videos. Deliver tayo mga kabayan.